Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naku, mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na. Nako, ayan na. Nakakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po Kaya ng nga. kasagsagan Oo. ng gamit ng kuryente. Yes, In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. Medyo sa akin side po, medyo parang baliktad po yung aking perspective dahil pag alis niya sa Senado, medyo worried din pa ako kasi hindi ko na siya mabibigyan ng protection. So, yun naman po yung aking side na mas kampante ako dahil ako ang in charge sa security dyan sa Senado. Mas kampante ako na pag nandito siya sa loob, mas secured po siya. At yun naman pong solar para sa bayan, ito po ay para sa mga communities na wala pang serbisyo ng kuryente. So, yun pong mga project na naka-dedicate po para dumagdag ng kapasidad sa ating linya, sa ating sistema, ay malaking tulong po yun, lalo na po during daytime. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes, Swelday, ika-15 sa buwan ng Mayo. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong Thank God It's Friday, Sister Elpo, Elaine Apit at Josmar Hay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Hindi ko makakalimutan Lakay Romel ang mga taga-Albay. Ayan. Lalo na ang mga taga-Albay Electric Cooperative. Ay, alam mo, Speaking of, inaaraw-araw ko yan. electricity, Oo. ano ba nangyayari sa supply ng kuryente natin, ha? Sumasabay kayo sa init ng sitwasyon dyan sa Senado, bakit mayat-maya ang brownout sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na dito sa Metro Manila? Ano ba Oo. paliwanag ng Meralco dyan? At ang may paliwanag ang NGCP Lakay Romel kanina sa ating bungad. Pero syempre, parang taon-taon na lang kasi pagka mainit ang panahon, pumapalya yung ating transmission lines, Okay. may mga problema tayo, kinakapos sa supply ng kuryente, manipis ang supply ng kuryente. Pero paano ba yung mga measures na pwedeng gawin para hindi pa ulit-ulit na problema Tama. yan? Hindi naman po pwede na pikit mata na lang natin tatanggapin yung mga ganyang sitwasyon tuwing sumasapit ang matinding tag-init. Hindi ba? Kasi pare-parehas tayo nagbabayad ng singil ng kuryente. Yes, oo. Kailangan naman suklian din tayo ng maayos na serbisyo. Although meron talaga mga pagkakataon na hindi natin kontrolado. But it doesn't follow na tanggap na lang tayo ng tanggap. So Di ba? tama. Oo. Hindi po pwede na puro paliwanag, Yun. kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero ang hirap kasing intindihin, lalo na Yes. kung paulit-ulit na nangyayari. At Lakay Romel. may mga pagkakataon na hindi natin alam kung nagkakataon lang o talagang ganun ang sitwasyon, natataon na tumataas ang singil sa kuryente. Eh syempre, saan masasabihin? Usually kasi pagka panahon ng tag-init, talagang malakas ang tao magkonsumo ng kuryente. Oo. Dahil yung isang ventilador, sa halip na isa lang ang gamitin, ginagawan dalawa. O kaya tatlo. Tatlo.
Yung iba na hindi pa makontento, may ventilador na, bukas pa aircon. Oo, sa sobrang init ng panahon. Eh, kasi Lakay Romel, ang problema, sobrang taas ng demand, mababa yung supply. Kulang Kaya ang supply, nagiging ganyan yung problema. Pero sana naman Lakay Romel, ako, actually, ay naaraw-araw ko to. Araw-araw kong binabanggit dito sa programa namin natin, dito sa Damdaming Bayan. And of course, sa programa ko din every Saturday, binabanggit ko tong malaking problema. Dekada na kasi to Lakay Romel, dyan sa amin sa Albay. Ano yan? Umulan, umaraw? Yes. Ganyan ang sitwasyon? Ang ano nga namin doon Lakay Romel, ang term naming mga taga-Albay ay kimat-kimat. When you say Kimat-kimat. kimat-kimat, is patay sindi. Patay, It's parang like Christmas tree. Christmas lights. Yes. So hanggang ngayon, Ay, nako. actually parang though naiintindihan natin may mga tinatawag silang parang line enhancement works na mga ginagawa para mas mag-improve yung supply ng kuryente. Kaso ang problema Lakay Romel, yung problema dyan sa Albay ay noon pa yan. Lalo na, yan nga binabanggit ko eh. Sige, granted na mayroong ganyang problema. Yes. Ang pinakamasakit tanggapin, yung since time immemorial, Yes. ganyan na ang sitwasyon. Yes, oo. Ay, nako, napakahirap Tapos makakahanap tanggapin kayo ng palusot, 'di ba, na ay kesyo ina-upgrade namin. Ay hindi naman po pwede na yung pag-upgrade nyo forever at yung supply ng kuryente. Mas sabi nga ng iba yung pilosopo, mas malinaw pa daw yung mata ng pusa. Kasi yun talaga ang problema Lakay Romel. Ang hirap namang itanong sa mga electric cooperatives. Kasama na yung NGCP. Ilang administrasyon pa ba ang kailangan para maayos natin yung problema ganyan? Oo. Kasi hindi naman po yan ay kahapon lang. Kumbaga, sabi nga nila, inugat na yung Nako. problema, yun at yun pa rin. Kumbaga, nagpapalit-palit na, nagsalin-salin na ng administrasyon. Ganyan pa rin ang problema. Ako, napakahirap tanggapin ng ganyan. Yes, oo. Pero aside sa problema natin sa kuryente, Lakay Romel, sa bungad natin, narinig natin ang mga pahayag naman ng Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplaska tungkol Retired General Mau Aplaska. Sa nangyari dyan sa Senado dahil alam naman natin na nagkaputukan dyan at inamin naman pala talaga niya na sila yung nagpaputok ng una. Dyan sa Senado. Alam mo, sa totoo lang. Pero warning shot lang daw yun, Lakay Marami Romel. talagang dapat ipaliwanag ang liderato ng Sergeant at Arms. Pero itinanggi nila na tinulungan nila si Senator Bato na makaalis dyan sa Senado, ha? Kasi ano daw yun hindi naman daw sila tumulong. Itinanggihan nila. Pero ang bottom line, Kasi mista siya. Yun kaya ang nga. sinisilip Mista sila ni Senator Bato, kaya parang yun ang sinisilip. at saka, itatanong ng ating mga kababayan, kung hindi nangyari yung allegedly shooting, si Senador Bato de la Rosa ba ay mananatili sa protective custody ng Senado? Oo Lalo nga. Pat merong mga lumalabas na paliwanag ng ilang legal luminaries na walang there is no such thing as protective custody ng Senado. Dahil hindi daw yan nag-a-apply sa batas. Wala naman sa batas natin na po pwedeng magpatupad ng protective custody ang Senado. Teka muna, tuloy natin yung discussion na yan. Pero in the meantime, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! ayan. Speaking of Lakay Romel, Biruin mo ito kabungad-bungad natin ng kuryente. Ayan, sige. Mukhang may balat talaga tayo sa Sige. meta. Dahil ang Luzon at Visayas grid muling isa sa ilalim sa yellow at red alert. Ang Luzon grid po ay isa sa ilalim sa red alert ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Samantalang ang Visayas naman po ay red alert din ng alas 5 o red tawag dito. Tama, naka-red alert din ng alas 5 hanggang alas 9 po yan ng gabi. So asahan nyo, nasa pagitan ng mga oras na yan, makakaranas kayo ng rotational brownout. Ay, tapos I-ready nyo na kasagsakan ang pa inyong mga init. pamaypay at pamaypay at tubig. Ayan. Pagka nakakarinig kayo ng mga ganyang deklarasyon, yellow at red alert, ibig sabihin, manipis ang supply ng kuryente kung ikukumpara sa demand. And therefore, ang consequence niyan, ayan, rotational
Brownouts. Ayan. Ang gandang pakinggan, ano? Parang- Professional brownouts. Parang ayan ang ayokong maririnig la kay Romel eh. Pero kung tatagulugin mo, Ah. putol supply ng kuryente. Sige. Ini-English pa raw kasi Oo. natin eh. Kaya nga Ay, nako. At, teka muna. Sige, eto, may mabalita pa si Val Gonzales, mga mambabatas na sinampahan ng kaso ni Attorney Man Scarpio. Ito po yung asawa ni Vice President Sara Duterte. Haharap sa preliminary investigation sa piskalya ng Quezon City ngayong umaga. At inaantabayanan niya ng ating kasamang si RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel at Sister L, alas 9 ngayong umaga ay nakatakdang humarap dito sa Quezon City Prosecutor's Office itong sina Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at itong si Percy Sendanya. Ito ay may kinalaman sa reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio na mga kasong paglabag sa Republic Act 9160 o ang Anti-Money Laundering Act, paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Bukod dito, kina Jokno at Sendanya, kabilang din sa mga respondent sa inihahin na reklamo ay itong sina House Committee on Justice Chair Gerbil Luistro, ML Party List Representative Leila de Lima, PSP Governor Eli Remolona Jr. at AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Sa press statement na inilabas ngayong umaga sa mga mamamahayag, iginigiit nitong si Jokno na iginagalang niyang karapatan ni Carpio na magsampa ng kaso at handa silang harapin ito sa hukuman. Aniya, walang nilabag na batas sa mga mambabatas na tumupad lamang ng tungkulin na naaayon sa konstitusyon na magsiyasat at atasan ng paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment proceedings. Sa April 27 complaints ni Atty. Carpio, lumabag umano ang mga mambabatas sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at AMLA matapos isa publiko ang kanyang bank record sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment cases na kinakaharap ng kanyang asawang Vice Presidente. Mula rito sa Quezon City Hall of Justice, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. In the meantime, Sister L. Nako, eto muna. Pero bago natin puntahan ng ninong ng bayan sa mga naghahanap po kay Lakay, Oy, oo. may naasikaso lang po sa Star City ang mayor. Babalik din po siya sa Lunes. Lunes. Sigurado nandiyan na si Boss Wag, Dave Macalma, ha? nagpapamiss lang konti si Mayor. yeah. Pero babalik din siya sa Monday. Pero eto muna, kahit mainit ang panahon, marami tayong issue Lakay Romel, hindi mawawala ang pamimigay natin ng premyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Pero bago yan, eto muna ating word of the day, Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At eto na ang ating ninong ng bayan na tumutok na lakasan ng radyo dyan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City para sa ating malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin. Good morning, Sherwin. Mamaya pa Tumutok pala. sa DZRH at manalo ng Okay, sige, puntahan na lang natin mamaya ang ninong ng bayan. Sa mga nakatutok dyan sa may Barangay Pinyahan sa Quezon City ha, lakasan nyo po ang mga radyo ninyo, ang inyong mga TV o kaya ang inyong mga cellphone para pag narinig kayo ni Ninong Sherwin ay kayo po ang mananalo. Pero ang ating word of the day Lakay Romel ay Itago. ayun, sa Ilocano. Elemeng. Ilamang. Ganun pala ang pronunciation Lakay Romel. Parang Elemeng. ilamang. Elemeng. Tricycle. Ayan. Sa Bicol naman niyang itago ay pinabilis lang, itago. Yan, no? Kaya sa ating winner na nakatutok o magiging winner, tandaan ang word of the day para sa inyong medium component mamaya. Yan. Nabanggit mo yung salitang itago. Hindi ba't viral rin sa social media? Yung binanggit ni Senador Jinggoy Estrada. Alin doon? Habang kausap si retired General Mau Aplaska. Itago niyo yung CCTV. Ay baka naman ang ibig lang sabihin
baka i-safety. I-safety lang. Yes, yung mga files. kayo talaga. Iba na naman ang iniisip ninyo. Kasi baka mamaya makorrupt yung files Ayan, or tama. mawala, di ba? So, kailangan itago ng maigi, Maigi, sa ayun. flash drive or kung saang drive man yan pwedeng itago. Ayun, hindi yung ibang iniisip nyo na itago Sino yung ba kasi nagsabi ebidensya. nun? Si Senador Jinggoy kasi. At saka iba yung iba yung rhyme niya nung binanggit niya yung Word na itago. itago. Sabi niya itago niyo yung video. Medyo mabilis kaya ang interpretation ng iba. Teka muna, parang gusto yatang so parang ganun yung yung iba, dating. iba yung dating. Medyo may negative Yes, iba connotation. yung iba yung rhyme. Yes. Ayan. Anyway. Hindi katulad pagka sinabi mo, itago mo nga yung CCTV na yan para pagka kinailangan sa investigasyon. Meron tayong maipapakita. Meron tayong maipipresenta. Yes. Ayun. Hindi yung, itago mo nga yung CCTV. Parang iba yung dating sa iba. O kasi minsan lang kay Romel nagmamatter paano mo dinideliver. Yeah, sa intonation. Yes. So, nagmamatter yung tunog kung paano mo siya i-deliver sa tao. Ayan. At saka, binanggit ni Senador Jinggoy Estrada yung salita ng parang pasingit, yung hindi naman siya yung direktang kinakausap. Okay. All of a sudden, bigla niyang binanggit ang Nasingit niya salitang itago niya yung CCTV. Ang kausap nun, ang nagsasalita nun, ay si Senator Loren Legarda. At hindi nakita doon sa specific video, si Senador Jinggoy Estrada. Bali, boses niya lang yung na-capture, narinig. So dinig na dinig yun. Sa bagay, medyo distinct din yung boses ni Sen Yes. Jinggoy, no? Kaya makikilala mo din. Hindi ko napanood din na kay Romel, yung video na yun, no? So, kaya medyo hindi ko alam yung may ganun pala. Oy, pero bago tayo mag-commercial break, Happy Fiesta sa mga taga-barangay Bulihan, Malvar, Alaey, Batangas. Uy, Happy Fiesta. Sir Aman Tosino, magandang umaga. Happy birthday sa happy Fiesta. Kasi sabi niya, wala pala si Kuyang Deo, invite ko sana kayo din sa amin. Makiki-fiesta. Ayan. Sa pagbungad ng pagbilap ng ating mga mata, kabilang sa tinatanong natin, lalo na yung mga aware sa mga nangyayari, asaan na si Senador Bato de la Rosa matapos ang mainit na eksena sa loob ng Senado. Mamaya tatalakayin natin yan. In the meantime, Pilipinas ang oras, 29 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang oras na yan. Balik po tayo sa ating programa, sa inyong programa, of course, ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Pagtyagaan nyo muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama nyo pa rin po, Sister L, Elaine Apid. Ayan, sa tanong natin kanina, nasa na kaya si Senador Ronald Bato de la Rosa? Marami ang ang mga haka-haka. Kasi naispatan si Senator Robin allegedly sa NAIA Terminal 3 kahapon ng, madaling araw. Umaga na, alas 4. So, pagkatapos ng pagkagaling niya ng Senado kasi base doon sa pagkatapos ng putukan. Kasi base doon lang kay Romel sa log out na tawag dito, nakatala sa galing sa Senate. Mga 2:30 AM lumabas si Senator Robin. Tapos after that, sabi daw namataan dyan sa may NAIA Terminal 3. So, syempre yung mga tao may iniisip na baka daw kasama si Senator Bato. So may mga ganun na haka-haka. Pero granted, for the sake of arguments na lumabas nga. Ang sabi ng iba tumakas. Yun ang term. Ang tanong dyan, may sapat bang dahilan or batayan para questionin ang pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa custody ng Senado? Kasi ang sinasabi nga lang kay Romel, sabi nga ni Attorney Melvin Matibag, legal expert. Yes, tsaka ang sabi niya, mayroon silang usapan na sige, under your protective custody si Senator Bato, parang given na hindi siya alis, nandiyan siya kasi nga nasa custody ninyo. Yes. Kaso, biglang all of a sudden, nangyari nga yung putukan. Umalis. At saka, yun nga, isa pa sa mga nakapagdagdag ng pagdududa,
umalis si Senador Bato de la Rosa after mangyari yung tension. Kumbaga, sorry for the word, pero ganun ang sitwasyon eh. Sinamantala ni Senador Bato de la Rosa yung pagkakataon na humupa na yung tension bago siya umalis sa loob ng Premises Senate ng Senate. building. Ngayon, ang tanong dyan, yun nga, ano naman kung umalis? Meron bang legal na batayan para siya pigilin sa loob ng Senate building? May nagsasabi na may warrant of arrest. Of course, may warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Kaya nga diba't humiling ang kanyang kampo, ang kanyang mga abogado ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ang implementasyon ng arrest warrant galing sa ICC. Unfortunately, sa panig nila Senador Bato de la Rosa, hindi pinagbigyan yung TRO. Sa halip, binigyan sila ng 72 oras na window period para magpaliwanag yung panig naman nung mga sumasang-ayon sa validity ng TRO. So during that time na umalis si Senador Bato de la Rosa, sako pa yun ng 72 hours na window period. Kaya malalim eh. Siguro yung mga magagaling na abogado, yun ang dapat na magpaliwanag in details kung legal ba, questionable ba yung paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate building. But anyway, babalikan natin yung masalimuot, mahabang usapan na yan kay Romel dahil alam naman natin na aside dyan kay Senator Bato ay merong impeachment complaint na pag yan po ay magko-convene ang Senado by sa 18 Monday. Sa Monday para po naman dinggin itong impeachment complaint against VP Sara Duterte. Ang tanong dyan, Sister L, susundin ba ng Senado yung termino na forthwith na sila ay mag-convene bilang impeachment court? Kasi biglang nag-iba-iba na naman ang paliwanag. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith. Nung una, akala natin forthwith right away. Yung kumbaga, intuto. Ngayon nagpalabas. Agad-agad. Yes. Ngayon, just recently nagpalabas ng paliwanag ang Korte Suprema. Hindi raw ganon. Kumbaga, ang paliwanag ng Korte Suprema kung kailan ang nararapat na pagkakataon. Ayan. Parang hindi agad-agad pero may tamang panahon. Yan. So kailan yung tamang panahon? Yun ang susunod na question. Pero ang according naman to Senate President Alan Cayetano, sabi niya kahapon, for him forthwith is agad-agad. Kaya nga magko-convene sila sa May 18, that's on Monday. Ano ba sabi ni Mr. Google sa termino na forthwith? Alam mo kahit yung Google la kay Romel dahil siguro sa napakaraming mga school of thoughts about dyan, nalilito na rin ang Google. Hindi na rin niya alam ang definasyon niyan la kay Romel. Isipin mo yun si Google pa ha. Biruin mo kasimple-simpleng salita, forthwith, ang daming interpretasyon. Yes. Napakahirap kasi yung ang daming interpretasyon. Hindi ba pwedeng pag sinabi mong forthwith, isa lang ang definasyon? Kasi minsan kasi depende dun sa kung paano ba iniintindi or interpretasyon ng isang tao. Kaya nagkakagulo tayo. Parang parang Biblia lang yan. Hindi ba? O yung mga relihiyon, ano ba ang kanilang ginagawang batayan sa pangangaral? Biblia. Pero iba-iba ang interpretasyon. Oo. But anyway, masalimot pa rin niya. Mahabang usapan niya kay Romel. Kalmahan muna natin dahil Friday naman. Mamigay muna tayo ng premyo. Ito muna ang ating ninong ng bayan para sa ating malakas promo dyan sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ito na ang ating ninong ng bayan. Sherwin. Ninong. Good morning, Sherwin. Romel at Sister L, sa isang napaka-eksklusibong pagkakataon ay pinag-uusapan ang Man of the Hour ay nagpahayag ng kanyang intensyon na humarap na sa media. Aba, talaga? Aba.
Sino? Isang balita Saan? yan. Pagkakataon ngayon ay dito sa Barangay Pinyahan ay makakasama natin Oh. ang pinaka-controversial na Ha? senador. Oh, Kilalang kilala grabe ngayon yan. naman yun Huwag mong sabihin, Sherwin. Huwag mong sabihin nandiyan si Senator Bato. Exclusive Oh, sa ha? Teaser H, Ba, inyong talaga, ha? mapapakinggan Oh. ang ating panayam kay Senador Bato. Asan? Nako! Pambira ka, Sherwin. Walang iya ka talaga. No comment. Nagulat kami. No comment si Wala. Senator sa mga nangyayari. Walang kaimik-imik, ha? Wala kayong tahimik lang. Senator, Ah. ano pong plano po ninyo ngayon? Wala pa rin siyang plano. No Pero comment. meron siyang nais ipahayag sa lahat Ah. na itagaan nyo sa Bato. Ayan. Babalik sa Talagang, Senado. Oh, ibalik Mukhang sa ang napuntahan Senado. mong lugar, talagang De La Rosa, Oo ano yan, nga. Tandad ng mukha niya. Baluarte ni De La Rosa yan, ha? Yan lugar na yan, ha? Sa atin ngayong umaga. Oh. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning, Kailangan tatay. interview namin. Na-interview namin, ayaw magsalita. Pero Pangalan daw siya. ang pangalan niyo po, Si Randy po, Randy. Randy. Ay, tanong mo nga dyan, Sherwin, may nakita tayong standee, tapos may nakita pa tayong tarpaulin. Solid ba ang mga taga-barangay Pinyahan kay Ay, Senador solid po, solid. Bato de la Rosa? Opo, Talaga, solid kaya pala naman eh. Supporter ni Senator Bato. Oo. Ba? Talaga. Bakit, kuya? Maayos naman yung ano niya sa Senado eh. Okay, sige. Pero dito sa Pero DCRH, sa DCRH, solid ka rin ba? Ay, solid po. Ayun! Sige, Yun ang, Sherwin! good news. Bigyan mo ng regalo yan, si Manong. Kuya Randy, sino paborito mong announcer sa umaga sa DZRH? Si Deo Macalma po. At Aba. si Yun. Elaine. Aba! Yun. Ayan, dahil dyan, Talaga, ha? meron kang 1,000 pieces. Yun! Sayang-saya si kuya. Ano gagawin mo sa 1,000 pesos? Boundary pa, boundary. Wow. Aba, Bumabiyahe ka ba? Toda? Ano Toda? mga masada? Toda. Toda. Yun. Aba, Magkano nagta-tricycle. boundary mo kada araw? 500 po yung sa akin kasi hulog boundary. Hulog Aba, boundary. oh. Kasya na yung Ayun. 1,000. Magiging akin po yan. Aba. Ayun. Sipag lang. Talagang tsaga-tsaga lang. oo. Thank you po, thank you. Pero kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha ang ating medium component. Sige po. Ano po, itago po. Ay, tago. Ayun. Very good. Natago eh. Ang galing. Talagang nakamonitor, ha? Dahil dyan, meron kang medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan at meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit ganong raming kalamang, kahit ganong karaming labahan, Kaya mo Sherwin, yan, Nino. Kaya mo yan. at syempre, speaking of labahan, eto lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo na DZRH t-shirt. At kumukutkot ka ba ng kuko? Kuko. Opo. Huwag mo nang kukutkutin ang kuko mo dahil meron ka nang kukutkutin. Ikaw talaga, Sherwin. Ang Boy Sugba. Ayun. Yan ang Regal Foods International Incorporated. Ikaw talaga, Sherwin. Regalo ni Richard C. Yan. Huwag ka nang kukutkot ng kuko. Wag na. No, Walang hindi. sustansya yun. Walang sustansya yung kuko. Bawal yun. Tsaka madumi. Oo, madumi yun Kaya eh. laging putput eh. Sige lang. Sherwin. Ay, kuya, Ano po? Alakay, ikaw, may sasabihin ka lakay rin. Hindi na. Joel. Ikaw Oh, talaga, wala Sherwin. na. Sabi niya, wag Wala lang na. daw magkutkot ng kuko si kuya. Si Kuya Randy. Hindi na po. Kamusta ang Kamusta ang biyahe, kuya? Medyo matumal ako ngayon kasi Matumal, ako naman. walang estudyante. So pagka ganyang matumal, hindi ka na nagsa-sideline sa ibang wala po. pantawid gutom. Tricycle lang po. Tricycle lang. Kung sa bagay talagang tiyaga-tiyaga lang Opo. Kung sa bagay bumababa na ang ang diesel. Wala, mabagal yung pagbaba. Yung pagtaas, ang bilis. Hindi nyo ramdam, ha? Lugi pa rin, no, kuya? Hindi pa rin. Anong oras ang biyahe mo? Anong oras ang Alas 6 po, alas 6. alas 6 Alas hanggang 6 din yung garahe. 6 to 6. Oh, kayo Kailangan talaga. konti sipag eh. Yes, oo. Sige. Ingat kuya, mainit ang panahon. God bless po. Opo. Salamat. Salamat sa pagtangkilik sa BZRH. Sherwin? Salamat po, salamat. At syempre, kung nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Race number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro mula dyan sa
Barangay Piñaan, Quezon City. Laki Romel, bago tayo mag-commercial break, makibalita nga muna tayo ano ang latest dyan sa Malacanang kasi alam naman natin napakaraming nangyayari recently. Ano kaya ang mga pahayag ng Pangulo tungkol dito sa mga nangyayari dyan sa Senado? Alamin natin. Pero ang Pangulo yata ngayon, Lakay, ay nasa Cagayan. Lalawigan ng Cagayan. Yes, alamin natin kung bakit pupunta dyan sa Cagayan si Pangulong Bongbong Marcos mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister El, Romel, muling mag-i-inspeksyon ng health facility at mamimigay rin ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa Cagayan ngayong araw. Sisilipin ng Pangulo ang Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center. Ang Brain and Spine Center ay isa lamang sa mga specialty center na itinatag sa iba't ibang government hospitals sa Cagayan Valley Region. Layo nitong mailapit sa mga tao ang mga serbisyong pangkalusugan para mabawasan ang gastos ng mga pasyente dahil hindi na kailangang lumuwas ng Maynila para magpagamot. Mamimigay rin ng ayuda si Pangulong Marcos sa lalawigan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kasama dito ang bigas at 200,000 pisong tulong pinansyal sa bawat barangay kung saan naman nakapaloob ang scholarship para sa mga estudyante. Lain nitong tiyakin na ang mga programa at pondo ng pamahalaan ay direktang napakikinabangan ng lahat ng lugar sa Pilipinas. Pero bago bumiyahe patungong Cagayan, tatanggapin muna ng Pangulo sa Malacanang si Masato Kanda, ang presidente ng Asian Development Bank. Sister L? Miss Leth, may may personal na statement ang Pangulo aside doon sa mga kahapon, 'di ba, sa press briefing ni Yusek Claire. May statement ba ang Pangulo? Aside kasi nag-release din siya ng video pala nung gabi nang nagkaroon ng barilan sa Senado. Matapos yung tension shooting, sa Senado. Mayroon ba, Miss Leth? Wala na siyang naging pahayag pagkatapos na matatandaan niyo. Pagkatapos siyang maglabas ng video nung pinagabihan din na yun, kinabukasan ay nagpatawag siya ng meeting patungkol dun sa insidente na ang humarap naman sa press briefing nga kahapon ay sina NBI Director Melvin Matibag at PNP Chief Melencio Nartates. At yung mga... Speaking of... yes, go ahead. Ang binanggit nila, Romel, ay ang utos ng presidente ay tiyakin yung makatotohanan at patas na investigasyon dun sa incident. At speaking of NBI Director Matibag, merong kahilingan ang kanyang manang, si Senadora Amy Marcos, na i-relieve ang NBI Director. Meron na bang statement ng Palasyo ng Malacanang o reaksyon ng Presidente? Wala pa siya ngayon, Romel. At napakaraming... Pero may lumabas na, di ba lumabas na yung picture na nakarating na sa Malacanang yung sulat na yun ni Manang Amy. Pero wala pang komento ang palasyo tungkol dyan. At marami ding usap-usapan na Maringlet na nakaumang ang panibagong reshuffle sa gabinete ng Presidente. Ay oo, mag-aabang tayo dahil wala pang kinukumpirma ang Malacanang dun sa mga lumulutang na pangalan at sa mga posisyon kung saan sinasabi. May binabanggit pala, Miss Leth, may DILG at DOJ, mapapalitan? Oo. Actually, napag-uusapan kasi yan dahil tapos na nga yung 1 year ban. Yes. So, sa mga natalo nung nakalipas na halalan. So yun yung inaabangan. Meron nga ba? Sino-sino? Ilan? Yung pwedeng i-appoint. Pero sa ngayon ay wala pa talaga. So, hintayin na lang daw natin kapag meron at i-anunsyo naman yan ng Malacanang. Ayun. Maraming salamat, Maringlet Narciso. Balik sa inyo, Romel at Sister L. Oo nga pala, natapos na yung 1-year ban para magkaroon uli ng pagkakataon yung mga natalo sa nakalipas na halalan na maitalaga sa mga pwesto sa gobyerno. Ang bilis, Isang taon na yun, Lakay Romel, Kaya may mga umuugong na yung mga katulad na lang ni former DILG Secretary Benhur Abalos. Umuugong ang kanyang pangalan na papalit sa isang posisyon. Ayaw na lang natin Juicy sabihin. Position. Oo, pero sabi pa lang naman yun. Hindi naman natin sinasabi na confirm. Si former Congressman Ace Barbers, lumulutang din ang kanyang pangalan. So may mga ilang names na lumulutang pero we cannot confirm hanggat hindi nilalabas ng Malacanang.
In the meantime, tuloy natin yung discussion na yan. 8 minuto makalipas or 8 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Balik tayo sa inyong programa. Ang oras natin. Oy, Tatamon Samson ng Manila Bulletin. Ayan, oh, sabi niya, nag-message pala sa akin. Sabi niya, kape-kape. Ayan. Good morning po. Ayan. 2 minuto na lamang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. At kayo pa rin na nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakasama pero po, Sister Elaine Apit. Uy, happy birthday. Batiin ko lang tulala kay Romel saglit. Sige. Nagpapabati ng happy birthday. Very advance ha. Ang birthday niya ay sa May 17, Sunday. At kasi mukhang avid fan ito lakay ni Lakay Deo. Sabi niya, ang kanyang parents daw ay pure Ilocano. Uy, ayan. ay bigat mo. Oo, si Nanay Jean from Cagayan and Tatay Hermes from Abra. Ayun. Ayan, maraming salamat daw and God bless. Ayan. Si Hansel Portean from Santa Mesa, Manila. Good morning and advance happy birthday. At happy birthday din kay Lieutenant Colonel Ronnie Golfo. Happy birthday, Lieutenant Colonel Ronnie Golfo. Ang pagbati ay mula kay PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Bernie Banak. Sir, good morning. Morning po. Ayan, sa Lunes, tulad nga ng binanggit mo kanina, Sister L, ay inaasahang magpupulong ang mga senador tungkol sa naitransmit na articles of impeachment ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. At malaman natin kung ano ang kanilang magiging pasya, kung kailan itatakda ang kanilang pag-convene bilang impeachment court. Tsaka syempre abangan natin ano bang mangyayari dyan. Lalo na nagbago ang liderato ng Senado. Nagbagong liderato. Kumbaga, nagbago ang ihip ng hangin. Pero paano yun kay Romel? Just in case, pagka kasi kulang ang majority ngayon, di ba? Kulang na sila eh. 2/3 vote ang kailangan para... sa bagay, majority ay 12. Oo. Nasa kanila pa rin. 13, nasa kanila pa rin. They're still sa bagay. Nasa kanila pa rin ang numero. Kahit wala si Senator Bato nga pala. Kasi 2/3 lang naman ang kailangan. Vote lang. So, 16 votes ang kinakailangan para maabsuelto si BP Sara. 2/3 2/3, ayan. So, kailangan palang makakuha ng numero din. Since nagbago nga ang liderato ng Senado, obviously, ang numero, so far, ang numero ay nasa panig ni BP Sara Duterte. Kasi, obviously, yung bagong majority ngayon, kaalyado ng pangalawang Pangulo. Hindi naman lingid sa kaalaman, di ba? Si Senador Bato, hindi lang natin alam kung sisipot si Senador Bato de la Rosa. Ang tanong, sisipot ba siya pagka nagbotohan naman? Pwede ba yung via Zoom? Oo. Papayagan ba? Or kailangan nandun yung kanyang presensya talaga? Yan. At saka kung papayagan in absentia, halimbawa papayagan in absentia, yung boto niya ba ganun pa din? Kasi may nagsasabi na kung hindi dadalo sa botohan si Senador Bato de la Rosa at siya ay papayagan na bumoto halimbawa via Zoom, parang hindi yata i-consider na one vote siya. Meron akong nabasa na ganun eh. Pero we still don't know kung ano yung magiging decision dyan just in case hindi nga siya makapunta. At saka sabi ko nga, marami pa ang pwedeng mangyari. Katulad nga niyang bagong pagbabago sa liderato ng Senado. All of a sudden, biglang pasok ang Senate President Alan Peter Cayetano. Baka mamaya, hindi na natin alam. Marami pang pwede mangyari.
O baka mamaya bigla na namang magkaroon ng bagong kudeta. Hindi ba? Siyempre, napakadali niyan eh. O ilan na ba ang minority ngayon? Ilang bilang na lang eh. Pwede na silang maging majority uli. Oh, hindi ba? Ang kasi ngayon nilulutang is papalitan na naman yung leadership. Oo, dahil nga sa nangyaring gulo sa hindi natin Senate building. hindi pa natin matansya kasi mahirap din talaga tansyahin yung mga galaw diyan sa Senado. Yes, pero ang tiyak, itong impeachment trial na to, ito ay numbers game. Yes. Aminin natin sa numero hindi. Numero ito. Sorry to say, kahit sabihin mo na overwhelming ebidensya, pagka dating ng botohan, ang mananaig pa rin is yung numero. Kaya sa panig ng mga gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kung in terms of numbers, talagang mahihirapan kayo. Pero let's wait and see. Yun nga. Wait and see tayo. Hindi natin matansya talaga yung galaw eh. Anything can still happen. Yes. Ang sabi nga kasi alam mo lang kay Romel, of course, naintindihan naman natin yung mga supporters ng administrasyon, naintindihan natin yung supporters ng mga Duterte. So talagang may kanya-kanya tayong opinion, pananaw, tungkol sa pagdating sa politika. Kaya minsan di mo maiiwasan may mga nag-aaway, nagkakagulo sila. Di ba? Parang, pero kung ako naman, yung mga nag-aaway dyan dahil sa politika, ilimit nyo lang sa politika. Yes, wag personalin. Wag yung personalin, wag yung karirin yan. Kasi marami nga, di ba? Dahil sa politika, pamilya, nagkanda away-away. Tsaka kung die hard fan kayo ng isang tao, wag naman up to extent na makikipag-away kayo. Yes. Kasi yung taong yun, hindi nga niya alam yung ginagawa mo. Mamaya, may mapahama ka pa dahil sa pagkikipag-away mo. Hindi ka naman niya matutulungan eh. Di ba? Tama. limit lang. Karapatan nyo yan. Karapatan natin. Karapatan mo yan, Sister El. Ako, may karapatan din ako. May kanya, actually tayo, kahit po dito sa loob ng kami dito, na mamili may kung sino ang gusto natin. May kanya-kaming opinion, may kanya-kanya kaming, ito mas okay sa amin to. Pero never hanggang naman kami nag-away tungkol doon. Hanggang doon lang, ilimit natin sa level lang ng politika, walang personalan. Katulad kami nila kay Romel, hindi naman kami nag-agree sa parehas na choice namin ng mga politiko or gusto naming maupo. Pero it's okay kasi personal namin yun eh. At lagi nating panatilihin yung respeto. Irespeto mo yung opinion ko at irerespeto ko din yung opinion mo. Ayan. Labas muna tayo ng ating impilan, Sister L. Labas tayo ng Metro Manila. Rating magbibigay yata sa atin to ng pahingi naman ako ng buko pie. Rating ni Governor Sol Aragones ng Laguna nananatiling mataas ayon sa survey. Yung mga survey. Tignan mo, masigla na ang survey. Of survey, lately may mga lumalabas. Ang tandem po ay Lenny Tulfo. Tama. Si Senator Raffy po ito kasi dalawa nga pala ang Tulfo ang magkapatid dyan sa Senado ngayon. And of course, mayroong Sara Marcos. Ayan. So, it's VP Sara and Senator Amy Marcos. Yun yung lumalabas yung lately. Binabanggit mo, yun yung survey ng Okta Research. Yes. Wherein, mas tumaas ang rating ni VP Pero bahagya lang naman. Konti lang yung nila. Pero 4% yata. Mga 5% yata. So, it's VP Lenny and Senator Raffy. Medyo mataas yung kanilang rating dun sa latest survey ng Okta Research. Pero, si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Lenny Robredo nauna nang nag-anunsyo na hindi siya tatakbo sa national elections. Pero hindi at natin alam din. Si Senador Raffy Tulfo, ang sabi niya hindi siya interesado sa national elections. Parang sinabi nga yata is wag na daw idamay ang Tulfo brothers sa mga ganun. Pero alam mo naman sa politika. We still don't know kasi talaga, di ba? Minsan nga, last minute biglang tatakbong presidente. Si former President Duterte, 'di ba? Biglang tatakbo. Hindi ba nagkaroon pa nga ng nag-switch pa nga na sa halip na siya ang substitution ba 'yon? Substitution yung namayapang DILG Undersecretary. Yes, si Dino, diba? Si Martin Dino. Siya pa ang unang
nag-file ng candidacy in behalf of former President Digong Duterte. Oo. So, marami pang pwedeng mangyari. Although, ipaalala natin, less than 3 years na lang ang natitira at eleksyon na naman. Tayo! Sabi nga nila kay Romel, bakit ba daw nire-relate yung impeachment sa eleksyon? Malaki ang malaki magiging po impact ang nito. impact nitong impeachment na ito. Yes. Pag-aralan natin maigi, tingnan ninyong maigi kung ano yung relasyon nitong impeachment, connection doon sa 2028 elections. Napakalaki po ng magiging impact sa mangyayari ngayon dito sa impeachment ni VP Sara. Kasi kung halimbawa, hindi naman sa pinangungunahan natin, ma-impeach ang pangalawang Pangulo, kabilang sa magiging penalty is disqualification from holding public office. Ibig Yes, sabihin, hindi na siya papayagang kumandidato. On the other hand, pag nakalusot naman si VP Sara Duterte dito sa impeachment trial na ito, Pwede siyang tumakbo. pwede siyang tumakbo at the same time, lalong lalakas yung kanyang suporta. Ay, alam naman natin, malakas sa survey si VP Sara Duterte. Alam naman natin yun na maraming supporters pa rin talaga mga Duterte kay Romel. But anyway, puntahan muna nandiyan na ba? Sige, puntahan muna natin si Lakay Raymond, dahil ano report ni paring Raymond? Jeric? nandiyan yata sa Lakay Romel. Senador Jingo alamin Estrada. natin ang latest na balita dyan sa Senado. Ito yung binabanggit natin kanina. Yan yung ba yung kanina? Yung Itago magsalita? ang CCTV. Aha. Ayan, alamin natin kung anong paliwanag ni Senador Jingoy Estrada. Standby, Eric Dastas, ha? Alamin natin ang statement niya. Paring Raymond Dadpaas, magandang umaga. Paring Romel Elaine umalma si Senador Jingo Estrada sa pagbibigay ng masamang kahulugan sa kanyang sinabi na itago nyo ang CCTV. Ayon kay Estrada, ang kanyang sinabi ay alinsunod sa kautusan ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-secure lahat ng mga CCTV footages na magsisilbing ebidensya sa pamamaril. Maninaw din na nagtatanong si Senator Loren Legarda kay retired General Mau Aplasca na siyang hepe ng Office of the Sergeant at Arms kung nahagip ba ng CCTV ang pangyayari. Para sa senador, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan. Nalulungkot umano si Estrada na may ilang media outlets at online platforms na sadyang binaluktot ang kanyang pahayag upang lagyan ito ng mali at magkasik ng maling interpretasyon sa publiko. Nanawagan ito sa makasapi ng media na pairalin ang pinakamataas na uri ng standard para sa patas, professional at totoong pagbabalita. Ito si RH1 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Sige, alamin nga natin, Sister L, yung report na Eric Dastas tungkol sa survey na nagpapakita na mataas pa rin ang rating ni Governor Sol Aragon ng Laguna. Aragones siya. Aragones. Okay, Romel. Alamin natin ang detalye ng RH30, Eric Dastas. Kuyang Eric, magandang umaga. Kuya Romel, magandang umaga at Sister L. Napakalakas na panalangin ni Sister L. Dahil dadating na yung isang truck na Aba, sinabi mo kanina. papadalan mo ako ng buko pay dito. Iba talaga. Ang lakas ko naman sa'yo. Iba ang lakas mo talaga. Iba yung lakas ko sa'yo, ah. Sige, antayin niya ng News Center, Eric. Yan, mas tumas pa nga ang kumpiyansa ng mga Lugrenses sa liderato ni Governor Sol Aragones. Binagbatayan dito ang pinakahuling survey ng SU Research Survey Makati na sinagawa noong Mayo 1 hanggang 5 na nakakuha si Governor Aragones ng 73.8% rating sa performance-based survey na nilahukaan ng 3,000 respondents sa ibang lugar sa Laguna. Lumabas na wala pang 2% ang hindi kontento sa pamumuno ni Aragones, habang 5.14% naman ang neutral. Nagpasalamat ang gobernador sa patuloy na tiwala at suporta ng kanyang mga kababayan sa kabila ng batikos at paninira umano ng ibang kritiko. Batay sa survey, ang mataas na rating ni Aragones ay dahil sa mga nakikitang proyekto, programa at positibong pagbabago sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bukod sa mataas na approval rating,
Lumabas din sa survey na kung ngayon anya gagawin ang 2028 gubernatorial election, ilalampas umano ni Governor Aragones ang mga makakatunggali nito. Dalawang senaryo ang isinanang sa survey. Sa unang hypothetical match-up, nakakuha si Governor Aragones ng 86% kontra sa 13% ng katunggali. Sa ikalawang senaryo ay mas malaki ang namang ni Aragones na nakakuha ng 71%. Ayon sa mga political observer, Okay. ang mga konkretong programa at aksyon ni Governor Aragones, lalo na sa lalawigan lalo na sa larangan ng kalusugan, ay naididilibaan niya sa taong bayan sa Okay. loob na 10 buwan na pwesto dahil para siya pangkilikin ng mga Lagunense. Okay. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuyang Eric Dastas. Agad sa ating oras, meron tayong 13 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Mamaya meron tayong magiging panayam sa Pangulo ng IBP. Ito yung Integrated Bar of the Philippines. At makakuha tayo ng kanilang opinion tungkol sa naging kaganapan dyan sa Senado. Pero bago tayo mag-commercial, meron lamang tayo rito public service, Sister El. Nailipat na ang mga labi ni Nicar Bartolome Ramos. Ito po yung anak ni dating PNP Chief Nick Bartolome sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Davao City. Again, our condolences sa po. pamilya po ng Bartolome. Apo Els Bartolome, good morning. Our condolences po. At shout out ko lang to si Attorney Byong Garing. Attorney, magandang umaga, nanonood sa atin. Attorney, good morning. Alas 9:14 ng umaga. This time check. Alas 9:20 ng umaga, Sister El. Pero mayroon tayo makakausap maya-maya kay Romel. For sure, mas maiintindihan natin Yes. ano nga ba. Tsaka yung kanilang opinion, pananaw bilang eksperto sa batas kay Romel. Tanungin nga natin yung mga implications, itong mga nangyari dyan sa Senado, para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Pero bago yan, meron muna tayong balita mula sa Senado. Isinusulong ngayon sa Senado ang pag-aalis ng VAT sa kuryente sa bansa. Sa Senate Bill number 266 na inihain ni Senator Bam Aquino, plano ng alisin ang 12% value-added tax sa kuryenteng ibinibenta ng generation, transmission at distribution companies, pati na ng electric cooperatives. Isa ang VAT sa sinisisi ni Aquino na dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente dahil ipinapataw ito sa bawat bahagi ng power supply chain mula generation, transmission hanggang sa distribution. Aniya sa huli ay pinapasan ito ng mga consumer kaya tumataas ang cost of living at maraming negosyo ang nalulugi. Naniniwala si Aquino na malaking tulong sa pamilyang Pilipino kapag inalis ang VAT sa kuryente dahil magkakaroon sila ng dagdag na panggastos at pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Palalakasin din to ang mga lokal na industriya, partikular ang micro, small and medium enterprises o MSMEs at lalago ang ekonomiya ng bansa. Layo ng panukala ni Aquino na amyendahan ang Sections 108A at 1091 ng National Internal Revenue Code para hindi patawan ng VAT ang pagbenta ng kuryente. Bukod pa rito, sinusulong din ni Aquino ang pagbawas sa value-added tax mula 12% tungo sa 10% na ani ay maaaring magbigay ng medium at long-term solutions upang maprotektahan ang middle class mula sa epekto ng krisis sa Middle East at iba pang posibleng krisis sa hinaharap. Noong Hulyo 8, 2025, ilang araw matapos manungkulan bilang mambabatas, naghain si Aquino ng Senate Bill 265 na naglalayong alisin ang excise taxes sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. At nasa linya na nga ng ating komunikasyon si Attorney Alan Panolong. Siya po ang Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Ito pong IBP, ito po yung samahan ng mga abogado sa ating bansa. At of course,
isa sila sa mga hanay na talagang masugid na sumusubaybay dito sa mga mahalagang kaganapan sa ating bansa, lalo na yung nangyaring kaguluhan or tensyon sa loob ng Senate building. Magandang umaga po, Attorney Alan Panolong, Romel Fuertes at Elaine Apit. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Romel and Elaine, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa at sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Attorney, ano po ang basa ninyo dito sa nangyaring tensyon sa Senado? Unang-una po kami ay nabahala dahil ang Senado, ito yung lugar na kung saan hindi natin inaasahan na magkakaroon ng kaguluhan. Ang Senado po ay kasama po yan sa ating demokrasya na kung saan ang ating mga mabatas ay malayang makapagpasa ng batas para sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayon, doon sa nangyari, talagang kinokondena namin kung sino man yung may kagagawa noon dahil nailalagay sa alanganin ang ating demokrasya at ang ating institusyon. At of course, nandyan din po yung mga tao, no, lalo na yung sa media, na kung saan pati yung buhay nila ay nalalagay din sa panganib. At yung mga nagtatrabaho din sa Senado at yung mga senador po natin. Attorney, maraming iba't ibang opinion, salu-salungat na paniniwala, pero sa IBP po, tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial, bago nangyari yung pagsiklab ng tensyon sa Senate building, nababahala po ba or nakikita po ba ng IBP yung pong posibilidad na magkaroon ng constitutional crisis? Yung constitutional crisis po, tingin ko is mukhang medyo malayo pa naman tayo dyan. Yung nga yung statement natin is talagang we call on also the leadership of the Senate to make sure that it will not end up to a constitutional crisis. So, kung sino man yung mga tao, no, na nais manggulo na kung saan ay pigilan ng ating mga ahensya or institusyon na gampanan ng kanilang mga mandato, kinokondena po natin yan. At saka alam nyo po, kasamang Romel, ang impeachment proceeding is hindi lang po yan concern ng mga senador. Tama. No? Concern din nating mga kababayan yan. Concern din nating mga ordinaryong mamamayan yan. Kung ang Senado, tingin nila ang impeachment proceeding is a mere political exercise, well, sa atin po, sa ating mga ordinaryong mamamayan, ito po is a call for public accountability. So, hinahamon namin sila at sina-challenge natin sila na gampanan nila yung kanilang mandato patungkol or naaayon sa ating saligang batas. Follow-up question lang. Yes, Attorney, follow-up question lang from my end. Since sinabi nyo na malayo pa naman humantong sa constitutional crisis itong mga indikasyon na ito, pero hindi naman sa pinapanalangin natin, ano-ano po sa tingin nyo yung mga posibleng maging factor para humantong sa constitutional crisis itong inaantabayanan natin na pagkakataon? Attorney? Unang-una, kapag hindi po inaksyonan ng Senado yan, pag hindi nila ginalaw, kasi pag hindi sila nagpatuloy sa conduct ng impeachment proceeding, ultimately it will rise to a constitutional crisis. Bakit po? Kasi nagampanan ng lower house yung kanilang mandato, that is to initiate an impeachment complaint, and they already transmitted the articles of impeachment doon sa Senado. Ngayon, ang bola ngayon nasa Senado na ngayon. Ang Senado on its own, no, hindi po pwede na abusuhin nila yung kanilang mandato. While sinasabi sa batas that they can forthwith conduct an impeachment proceeding, and that term forthwith is within actually their own discretion. In doing so, they cannot abuse it in such a way that it will frustrate the end of justice. Meaning to say, hindi po din nilang abusuhin yung pag-define ng forthwith kung kailan nila gustong magkaroon ng impeachment proceeding na kung saan ay mawawala yung saysay ng impeachment what's this proceeding, which is a constitutionally recognized procedure for removing a public official or higher public official or for calling an accountability of a public official. So hindi po nila pwedeng ganun-ganun na lang, no? So pag dinilay nila yan, definitely
magkakaroon tayo ng crisis. Dahil maniningil lang House of Representatives. Sabi nila, tapos na yung sa amin. Yes. Kayo naman dyan sa Senado. Ano ngayon ang gagawin nyo? No? So, yun po. Kasi ang proseso po ng impeachment kasamang Romel and Elaine, hindi ho lang yan ang nagtatrabaho ay isang sangay ng Kongreso. No? Dapat yung dalawa. Una, yung sa House of Representatives, ito yung mga district representatives natin at saka mga party list representatives na kung saan nagampanan nila yung kanilang trabaho base doon sa complaint na inihain sa kanila, no? So natapos na yun, na-transmit na nila ngayon sa Senado. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pag-execute ng Senado ng kanilang mandato. Ano yun? Yun ay pag-constitute ng as an impeachment court. body Yes. or tribunal. Yun po yun. So actually, yung attorney, looking forward dahil binanggit ni Senate President Alan Cayetano na sa Lunes ay magko-convince sila. Pero sa ibang issue po, attorney, ito ay may kaugnayan din po dito dahil may mga haka-haka na mukhang ang nangyari dyan sa Senado ay allegedly ay may kinalaman dito sa impeachment, konektado. Pero sa inyo pong palagay, sa inyo pong opinion, attorney, bilang kayo po ay isang abogado. At legal luminary. Yes. Ano po ba ang tingin ninyo dito po sa nangyari dyan sa Senado? May pananagutan po ba ang leadership o kaya si SP Cayetano dyan po sa nangyari na pinisinailalim sa protective custody ng Senate si Senator Bato, pero kahapon po ng madaling araw or tama po mga 2:30 sabi ay nakalabas siya ng Senado at wala na po siya ngayon sa kustodiya ng Senado? Definitely, Elaine, may mananagot sa nangyari doon sa incidenteng yun, to be specific on May 13, 2026, no? Pero kung sino man yung mananagot at kung sino-sino yun, iwan natin yun sa law enforcement agency or sa investigating body who will actually conduct the investigation. Kasi we might be precluding the outcome. We might be, parang pinangungunahan natin yung outcome. But as to call for accountability, dapat meron. Meron dapat. Hindi pwedeng walang managot dahil halatang merong nangyaring hindi maganda. So ngayon, kung sino man yung mananagot, iwan na po natin yun doon sa body na merong mag-investigate. In fact, kagahapon kagabi, may nabasa rin ako na si Senator Amy Marcos call for a legislative inquiry, no, with respect to the incident. But to me, as a lawyer, mas mabutihon ko pong ibigay yan sa law enforcement agency or sino mang investigative body. Kasi kung sa bahay mo nangyari yon tapos ikaw ang mang-iimbestiga, tingin mo ba magiging fair or magiging impartial ba sa magiging outcome, di ba? Yes. Mas maganda, mabutihin na lang ibang ahensya or sangay ng ahensya ang mag-imbestiga para merong fair and square na result sa investigation. Ang binabanggit nyo, attorney, kailangan na ipatupad yung tinatawag na command responsibility. Kasama na po yan sa sisiyasatin, titingnan ng investigador. Kasi sa investigation po, everything, no, it will be lahat po yan ng proseso, titingnan nila. Then titingnan nila, to be fair, kung sino yung pwede, kung sino yung mananagot talaga at kung sino yung may mga lapses or kung merong mang kinalaman or merong mang direct action, no, or could be a perpetrator or sino yung mastermind. So ganun po yung proseso ng investigation. But we cannot speculate kung sino po yun. Hindi po natin pwedeng sabihin kung sino po yun. Because we are not privy to the situation or to the incident, I mean. So hindi po natin na-witnessan mismo kung ano ba yung nangyari. So we leave that to the impartial team that will investigate. So, attorney, speaking of Senador De La Rosa pa rin, ngayong umalis na siya sa custody ng Senado at merong nakaambang warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Of course, umaapila pa rin yung kanyang kampo, yung kanyang mga abogado sa Korte Suprema. Sa mga sandaling ito ba, attorney, valid ba na arestuhin si Senador Bato de la Rosa? May napanood ako na interview ng mga involved sa law enforcement, no?
kasi binigyan ng Supreme Court si Senator Bato de la Rosa ng 72 hours within which to submit his position paper with respect to the petition that he filed. Tapos I understand ang OSG din has also given or will also give its comment on that. So in deference and courtesy to the order of the court, no arrest accordingly from the law enforcers will be made against Senator Bato. So nirerespeto po nila yung proseso dahil tama nga naman, pending pa yung may paid inquiry. Ngayon, ang magandang tanong kasi actually niyan is ganito. Ang Senado kasi, nagbigay ng protective custody ito kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon, paano na ngayon kung hindi mabigyan ng relief yung hinihingi or hindi mag-grant yung hinihingi ni Senator Bato de la Rosa ng korte, what will happen? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, yun din po ang tanong ko. Kasi, attorney, merong ibang mga abogado, ibang legal expert ang nagsasabi na hindi maaring ipatupad ang warrant of arrest galing sa ICC without the consent of local court. Tama po ba ang explanation ng iba? Ganito po yan, sir, kasi may pending petition nga at sub judice yan, but marami na kasing nagsilabasang mga opinion at ayaw ko na rin makisawsaw, kasi unang-una kasama yan sa kasama yan sa ireresolba ng Korte Suprema. Ngayon, meron po tayong doktrina or principle sa ating jurisdiction or sa ating practice na kapag meron pong incidente or pending incident or pending case before the court, kami mga abogado ay as much as possible ay iniiwas kami magbigay ng aming komento kung patungkol doon. Kasi pwede kasing we might be giving an unnecessary advice or unnecessary legal opinion which somehow may have an effect on the outcome of the case. So, mahirap po magbigay ng komento niyan. Pero tingin ko naman po is sobrang dami nang naglabasang kwan. Kaya nga po. And I agree with you. So I agree with you. There are two conflicting views. Number one, yung sinabi po nyo na since kailangan ng warrant of arrest issued by a local court. The other group is saying that no, there is no need. So kung pwede nating ma-explain yun, ang sabi ng grupo na yun is kailangan ng because we already withdrew from Rome Statute, yun ang sinasabi nila. So kailangan mag-apply ka muna ng application, mag-apply ka muna ng mag-file ka ng kaso, then you wait for the issuance of a warrant of arrest, then that's the time that you can serve the warrant of arrest. The other view is saying that no, hindi na natin kailangan ng warrant of arrest because ang kahit na nag-withdraw tayo sa Rome Statute, ang nangyari is that we have this domestic law, we call it RA 9851, which is actually nakalagay doon na kung halimbawa may pending insidente ng investigation ang foreign jurisdiction at meron nang nangingisyong warrant of arrest, hindi na siya mag-iimbestiga yung ating yung ahensya natin dito. But pwede niyang i-surrender yung taong yun. Or pwede niyang, kung may extradition treaty with that foreign jurisdiction, pwedeng extradite. Ngayon, ito po, nung mag-withdraw po tayo, nung sumama po tayo sa Rome Statute, ito pong domestic law, RA 9851, in fact, nauna siyang maisabatas bago yung ratification ng Pilipinas na maging parte ng Rome Statute. In short, yung domestic law is already in existence before tayo naging parte ng Rome Statute. So nakita niyo po, so ito po yung dalawang view. Yes. Na so at may binabanggit pa po, attorney, may binabanggit pa po na while we have already withdraw from ICC, yung pong krimen na ibinabato sa mga akusado ay nangyari during the time na tayo ay member pa ng ICC. Tama po ba? Tama po 'yon. Tama po yun kasi nandoon din po sa Rome Statute under Article 157, if I'm not mistaken, 157 or 127, na nagsasabi na kahit na nag-withdraw na yung state party doon sa Rome Statute, ngayon, hindi yan siya magiging paraan para maka-eskapo ka doon sa mga obligations, sa mga krimen na nagawa mo nung
in existence yung nung Membership during natin the sa existence ICC. ng membership doon sa ng state party doon sa Rome Statute. So tama po 'yun. Nandun po 'yun. So Okay. nga dalawang view nga 'yan eh. Yes. So Talagang hintayin masalimuot. natin kung ano. Opo. Mhm. Antayin natin na maging resulta ng At sa mga ganitong desisyon. pagkakataon, talagang ang nasa poder, yung pong desisyon ng Korte Suprema kung ano kanila magiging interpretation. Opo, yun po ang kwan dahil ang sabi nga natin the Supreme Court is the last bulwark of Yes. democracy. Mm. So inaantay po natin kung ano ang kanilang magiging tugon nito at I think na nagbigay na sila ng nabigyan na nga sila ng 3 days or within 72 hours na palugit doon kay Senator Bato para magbigay siya ng kanyang position paper with respect to the pending incident. So we wait for that. So ayaw ko lang po magkomento kung ano yung Yes, we magiging understand. kainatan. But Yes. at least kasi yung sinabi ko kanina, yung two different views, this is all over the social media Yes, and this is opo. all over the news outlets, and we've heard several legal luminaries. So kami din sa Integrated Bar of the Philippines, binabasa namin yung and we are taking notes of that. No, Okay. kasi this is for academic enrichment also, Okay. enrichment of our jurisprudence, and at the same time makikita natin kung yung efficacy ng ating batas, kung meron pa bang kakulangan or kung meron pa bang dapat i-improve. Okay. Maraming salamat, Attorney Alan Panalong. Ang dami namin natutunan sa inyo. Thank you, and Attorney. good morning. Good morning po. Maraming salamat kasamang Romel at kasamang Elaine. Apila ko lang sa mga kababayan natin, huminahon tayo at naway malampasan natin ito at manaig kung ano manaig ang katotohanan at para na rin tayo ay maging nasa maayos, no? Kasi ang kinakatakot ko kasi dito kasamang Romel and Elaine is yung reputation natin in the international community. Okay. Ayun. So muli po maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Thank Attorney. you. Ayan. At ang oras natin, meron tayong 20 minutos na lang at sasapit na ang 10:00 ng umaga. Standby, Manang Milky Rigunan at standby, Giselle Ricafort. Ang oras na yan. Meron na lamang tayong 11 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo. Sister El? Puntahan muna natin ang pinakauling balita dyan sa Kamara. Progressive Bloc sa Kamara na nawagan sa Senado na huwag gamitin ang institusyon bilang accessory to the crime. Detalye balita mo, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Romel, trabaho ng Senado na gumawa ng batas at hindi labagin ito. Ayon kay Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, kung pagbabasihan ng mga balita, nakalulungkot na nagpagamit ang liderato ng Senado para matakasan ni Senator Bato ang batas. Sabi ni Sandanya, ang Senado mismo ang sumisira sa kanilang institusyon. Imbis na sumuko o isuko ang kanilang mapayapa ang isang taong may warrant of arrest, ginamit nila ang Senado para takasan ni Bato ang pananagutan. Binatikos si Sandanya sa Senate President Alan Peter Cayetano na ang unang agenda bilang leader ng Senado ay protektahan at patakasin si Bato. Sa joint statement naman ng Makabayan Bloc, sinabi na ni Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago, ang insidente sa Senado ay monumental blunder at injustice sa mga biktima ng Duterte drug war. Gate ng Makabayan, ito ang dahilan na kaya dapat litisin sa International Criminal Court si Bato dahil walang hustisya sa bansa ang mga biktima ng tukhang ng nagdaang Duterte administration. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At eto na, nasa linya ng komunikasyon. Isang opisyal mula sa Department of Energy sapagkat yung mga kababayan natin na nakakaranas ng rotation na brownout, nako, paypay dito, paypay doon. Nasa linya ng komunikasyon na si
Undersecretary Mario Marasigan ng DOE. Magandang umaga po, Sir Romel morning, Fuertes Yusek. at Elaine Apit. Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Romel at Sister Elaine, no? Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, ang unang tanong, direct to the point. Yusek, hanggang kailan ba magtitiis yung iba natin mga kababayan dito sa tinatawag na rotational brownout na ito? Ipagpaumanhin po ninyo dahil hindi pa masyadong maganda ang ating balita. Sa ngayon po dito sa Luzon, kakaroon pa rin po tayo ng red alert buhat alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At yellow alert naman po sa bandang alauna hanggang alas 3 at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Samantalang sa Visayas naman po, may red alert pa rin po tayo alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at yellow alert sa pagitan po ng alas 2 at 5 ng hapon pati na po sa alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. So yun po mga oras na meron po tayong red alert. Hindi po natin sinasabi na magkakaroon kagad pero meron pong posibilidad na magkaroon po tayo ng rotational brownout. So short of saying, medyo matagal-tagal pa yung pagtitiis natin, Yusek. Hindi naman po. Inaasahan po natin na dito po sa Luzon, makabalik na po yung ating mga planta ng kuryente na naapektuhan ng pagka-trip ng ating mga transmission lines dito sa Luzon, yung pong Ilihan na Tayabas at Ilihan Dasmariñas. Kaya po yung nag-cause kung bakit nagkaroon po ng ating tripping yung ating mga planta. Naayon pa lang po yan dahil sa pangunang balita. Po, tinatanggap natin, wala pa po tayong conclusive report. So kapag ito po ay nakabalik na, hopefully ngayong araw na to o hanggang bukas, magkakaroon na po tayo ng karagdagang 2,465 megawatts sa ating linya. At ito po ay magiging sapat na para maiwasan na yung ating rotational brownout. May mga posibilidad din po na kapag nabuo na po natin yung lahat ng capacity na yan, makakatulong po ang Luzon sa pagbibigay ng kuryente sa Visayas. Kung kaya't magkaroon man po tayo ng patuloy na alerto sa Visayas, hindi na po tayo magkakaroon ng rotational brownout. Yusek, nabanggit po ng NGCP na mga ilang araw pa po mararanasan tong mga ganito po na nagkakaroon ng red alert, yellow alert, at magkakaroon tayo ng mga rotational brownouts. Ano po yung, as of now, ano po yung may mga inilalatag, may plano po ba ang DOE? Dito po sa latest na problema, kapag tag-init po, nagkakaroon tayo ng manipis o kulang na supply ng kuryente. Well, again po, gusto ko po sana linawin na hindi naman po kulang ang ating supply ng kuryente. Manipis. Supusyente po ito. Nagkakataon lang po naman mga insidente. Kung saan po, binigyan na po natin ng kalatas ang ating or abiso ang ating mga generation facility companies na dapat po ay masusi at detalyado ang pagsasubmit nila ng kanilang mga report. Araw-araw po namin hinihingan yan at dapat po kasama doon yung kalagayan ng kanilang mga planta. Ito po ba'y magkakaroon ng diferensya o hindi? Para po magkaroon tayo ng tinatawag nating magandang plano paano i-dispatch sa mga planta ng kuryente. Ganon din po sa ating transmission facilities. Dapat po kumplituhin nila yung kanilang report. May abiso na rin po kami sa kanila na ganyan para alam po natin na hindi naman power generation facilities lang ang nagkakaroon ng problema, pati po yung linya natin ng kuryente. Ganon na rin po sa ating mga distribution utilities. Dapat po ay naghanda na sila dito sa tag-init. Dapat po nagkaroon na sila ng mga inspection ng kanilang mga distribution facilities para po maiwasan yung pang-localized na mga service interruption. At bukod po rito, tayo po ay nananawagan sa lahat po ng participants natin doon po sa tinatawag natin na interruptible load program kung saan po yung malalaking establishmento ay nagbabawas po ng konsumo sa pamamagitan po ng pagbabawas ng kanilang mga activities or yung pong kanilang sariling genset at pansamantala nilang ginagamit para yung pong available capacity ay mapunta naman sa ibang sektor na wala pong may kakayanan para mag-produce ng sariling kuryente.
Kami rin po ay nananawagan sa publiko na sana magkaroon po ng ating tinatawag na energy conservation. Yusek, meron lang po akong itatanong po sa inyo na ito po ay concern actually. This is ako po ay from Albay ako nang galing, Yusek. May itanong ko lang din po kasi alam ko po mayroon kayong attached agency, yung National Electrification Administration, which is sila po yung nag-in-charge po doon sa mga cooperative, tama po ba? Pero pero pagdating po doon, Yusek, sa equal distribution ng kuryente po ba? Paano po ba ito nag-work? Kasi ang problema po sa amin, actually noon pa po to high school pa ako, problema, ang kuryente sa amin, Yusek, ay hindi po, may mga kadalasan po hindi napapaandar kahit yung refrigerator ng mga tao. Or yung TV po, mahina. Or yung ilaw po sobrang madilim, hindi enough yung ilaw. Paano po ba kaya natin ma-address ito, Yusek? Ay, maraming salamat po at hindi pong nabanggit yan. Ano po, ibig sabihin po, hindi na po akma yung ating distribution facilities sa consumption po o so doon sa demand ng ating mga consumer. Ibig sabihin po, halimbawa po, maaari pong maliit na ang linya na dinadaluyan ng kuryente at hindi na po nila kaya na isupply yung lahat ng pangangailangan. Dito po nagkakaroon ng tinatawag nating low voltage. Yun, opo. Pangalawa po dyan, posible pong may kalayuan na yung facility natin, yung ating pong mga kabahayan, buhat po sa pinanggagalingan ng kuryente, kung kaya't dapat po i-upgrade na rin natin yung ating facilities. So, sa tao na naman po ay nag-i-inspection or binibigyan po natin ng kalatas na ang lahat nga po ng distribution utility, including po yung electric cooperative. At yung electric cooperatives po under po sa supervision ng NEA, ito po ay nagko-conduct ng mga audit. No? At doon po, yung sa audit, doon natin nalalaman kung meron na nga po mga pagkukulang. At hindi na sufficiente yung ating mga linya ng distribution. Tumutulong naman po ang Department of Energy para sa pagbalangkas ng tamang sistema at nangunguna po dyan ang National Electrification Administration. Alam po namin yung problema sa Albay. Yes po, Yusek. At meron po kami dyan na identify na lugar na sa halip po na single phase lang yung linya ay nag-advise po kami na dapat gawin ng 3-phase para po ma-accommodate yung dami po at yung tumaas na demand doon sa bawat mga areas natin. Thank you, Yusek. Sana po matutukan po natin tong problema dyan sa Albay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ang inyo po napakinggan si Undersecretary Mario Marasigan ng Department of Energy. 2 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. This Saturday on Scene Zone, confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concept, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Uy, ang oras natin, Kuyang Vic De Leon Lima, 10:00 impunto na ng umaga. At happy birthday muna kay Jenny Bernardo ng Ubando, Bulacan at kay dating kagawad Kuya Andres Urbano Jr. ng San Pascual, Ubando, Bulacan. Kamar Urbano, magandang umaga sa iyo.
Sister El, meron pong At babatiin? shout out natin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin na mga kababayan ko dyan sa Albay. Ayan, naiparating na natin sa Department of Energy at sana nga po ay magawa na talaga ng paraan ng dekada na nating problema dyan. Happy weekend, everyone! Happy weekend! At yan ang kabuuan nating programa, ang inyong programang Damdaming Bayan. Sa ngalan po ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. 1 minuto, pakalipas ang alas 10 ng umaga. This time check